Magandang araw sa ating lahat. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, maaari bang mag-subscribe ka, kaibigan? I-share at i-like mo na rin ang aking mga video. Maraming salamat. Ibabahagi ko naman sa inyo ngayon ang istorya ng pinakabagong hero sa mundo ng Mobile Legends. Si Chip, isang walang malasakit, genetically enhanced fox na gumagamit ng advanced na portal na teknolohiya. Sabay-sabay nating pakinggan ang nilalaman ng liham niya para sa kanyang batihing kaibigan na si Dr. Baker na siyang lumikha kay Angela. Mahal na Dr. Baker, siguradong nabigla ka na. Ako, ang walang pakialam na Chip, ay gagawa ng liham. Tama. Kung tutuusin, normally nakahiga lang ako sa hover chair ko at nagmemeryenda ng potato chips buong araw. Ngunit hindi ko na magagawa iyon, dati kong kaibigan, dahil ang kawalang katiyakan mo ay nakakasagabal sa aking walang kabuluhang buhay, kaya kailangan nating magkaroon ng mahabang pag-uusap. Noong unang panahon, bago kita makilala, isa lang akong ordinaryong munting sorrow, walang pinagkaiba sa libu-libong iba pang fox sa buong Agalta. Ako ay natutulog sa aking lungga sa ilalim ng buhangin araw-araw at naghahanap ng pagkain kapag kailangan ko, hanggang sa araw na iyon nang makita ko ang isang bag ng kalahating kinakain na potato chips na magiliw na iniwan ng isang manlalakbay. Hindi na pareho ang mundo ko pagkatapos noon. Ang kakaibang lasa at malutom na texture na iyon ay tiyak na ang rurok ng katalinuhan ng tao na naisip ko, ang kanilang himala sa mundo natin mga magsasaka na walang chip. Pagkatapos ng banal na karanasang iyon, naghintay ako sa mga ruta ng kalakalan araw-araw, ngunit hindi ko na natikman ang ginintoang delicacy na iyon. Nagnakaw pa nga ako ng patatas sa isang nayon at muntik na akong masadasan ng manji mats nila. Pero ano ba ang patatas kumpara sa potato chips? Alas, ang mga Diyos ay hindi nagpadala ng pangalawang bag ng potato chips, ngunit kalamidad sa halip isang lindol na nagbabantang gumuho sa aking lungga. Hindi ako nataranta tulad ng iba pang mga kamag-anak ko, ginawa ko ang pinakamalambot na kama gamit ang dayami, inilagay ang walang laman na bag ng mga chips sa aking ulo, at handa na para sa anumang susunod na mangyayari. Pero sa pagkakataong iyon, dumaan ka lang sa burrow ko. Ang paningin ng aking kalmado, o marahil ang bag sa aking ulo, ay tiyak na pumukaw sa iyong paghusisa, kaya dinala mo ako pabalik sa iyong laboratorio. Nang magising ako, nalaman kong binago ako ng kakaiba mong siyensya. Nagkamit ako ng pambihirang katalinuhan at hindi nagtagal ay naatasang subukan ang teknolohiya ng portal ng lab. Napakawalang muwang ko noon. Binigyan ng mahusay na Dr. Baker ang maliit na sorrow na ito ng kakayahang makakuha ng sarili niyang potato chips. Mula sa araw na iyon, ako ay naging isang nilalang na may mas mataas na katalinuhan, pinangalanan ang aking sarili na Chip, at malayang mag-enjoy ng panghabang buhay na potato chips na maaabot ko kahit saan. Tiyak na ang portal na sinubukan ko ay para sa pag-abot sa snack rack habang nakatambay sa bahay, tama ba? Nagpapasalamat ako, Dr. Baker. Pero kung ganoon lang kadali ang mga bagay. Ibinalita mo sa akin sa ibang pagkakataon na bukod sa pagkain ng potato chips, tayong mga matatalinong, scholar, ay dapat ning magsagawa ng walang katapusang siyentipikong pananaliksik, magtala ng pang-eksperimentong datos, bumuo ng mga robot, at manghuli ng malansa at masisiglang dike sa dagat sa paligid ng isla, magtrabaho. Anong nakakatakot na konsepto? Ang pag-aaksaya ng aking buhay ay kung ano ito. Nalungkot ako sa paghahayag na ito, at mula noon, ang magagawa ko na lang sa trabaho ay humanap ng mga paraan para maghinay-hinay at kumain ng potato chips. Alam kong sinisisi mo ang iyong sarili, sa pag-aakalang ito ay isang pagkakamali sa iyong mga kalkulasyon na naging dahilan upang ako ay maging tamad, ngunit nagkakamali ka. Lagi akong tinatamad. Ngayon huwag kang magalit, natapos ko na ang rant ko. Ang mga sumusunod ay recount lamang ng ilang pangyayari. Di nagtagal, si Dr. Octavius ang naging bagong pinuno ng lab.
Ginawa niya itong pabrika ng armas at ginamit ang iyong teknolohiya na nilayon para makinabang ang mundo para gumawa ng mga sandata ng digmaan at ibenta ang mga ito sa Los Pacados. Sa oras na iyon, hindi mo matanggap ang nangyayari at tumakbo. Akala ko noon, nagpapahinga ka sa isla, pero lihim na nagtatrabaho ka sa isang android na tinatawag na Angela. Nang malaman ito ni Octavius, inutusan niya kaming lahat na mag-overtime para magkaroon ng mas magandang android upang malampasan ka. Gusto niyang gumawa ng mga armas na may artificial na mga kaluluwa. Ang workload para sa aming lahat ay tumaas ng 10 beses. Nagtrabaho kami mula madaling araw hanggang dapit hapon nang walang pahinga para mag-enjoy kahit isang potato chip. Hindi iyon gumaganang kondisyon para sa tao o fox. Hindi ko nakinaya ang isa pang segundo nito, kaya napilitan akong gumawa ng isang bagay na marahas. Nagboluntaryo akong pamunuan ang search and retrieval team para sa iyo. Ginamit ko ang portal upang mahanap ang iyong tirahan at ibalik ka. Sana hindi ka masyadong galit. Hindi naman sa mas mahalaga ang potato chips kaysa sa iyo, ngunit kailangan kang ibalik para makapagpahinga ang lahat. Anyway, nahuli ka at dinala pabalik sa lab, ngunit nakatakas naman si Angela. Sa labis na pag-alala tinaman ka ng matinding depresyon, habang ako naman ay nakatanggap ako ng 100 bag ng orihinal na flavored potato chips bilang bonus. Ngunit ang buhay ay gustong maglaro ng malupit na mga trick tulad ng natutunan ko. Binigyan ako ni Octavius ng promosyon at pagtaas ng sahod, ngunit nadagdagan naman ang aking trabaho at responsibilidad. Matatapos na ba ang bangungot na ito? Gusto ko nang magretiro gamit ang aking imbak na potato chips. Kaya, kailangan mong bumangon muli, aking kaibigan. Isipin ang mga nagdurusa sa digmaan, ang mga biktima ng mga armas na ginawa sa lab na ito. At ang kawawang maliit na Zorro ay pinilit na magtrabaho ng overtime. Makinig ka. Tutulungan kitang makontrol muli ang iyong lab. Akala ko hindi mahalaga kung sino ang nagpatakbo ng lab na ito basta hindi ako, pero alam kong ikaw iyon. Kung hindi, aasahan ako ng mga tao na magtrabaho. Tungkol naman sa iyong anak na si Angela, huwag kang mag-alala, you'll find her and bring back but promise you'll keep her away from me. Pinilit niya akong magsuot ng frilly pink na damit sa huli nating pagkikita. Truly one of your most terrifying creations. At isa pa, ayusin mo ang iyong sarili, Dr. Baker. Alam kong magdudulot ng kadalakan ang iyong teknolohiya sa lahat ng nabubuhay na nilalang at dapat ako ang mauna sa listahang iyon. Nakikita ko na ang mga gintong dalampasigan ng baybayin ng Agalta. Itinago ko ang lahat ng aking chips doon, naghihintay sa araw na iyon. Isang huling bagay. Hindi mo naisip na ako mismo ang sumulat ng liham na ito, hindi ba? Umaasa ako na ang programang Chipbot AI na binuo ko ay nakadawa ng isang mahusay na trabaho sa paghahatid ng aking mga saloobin o mga saloobin na dapat magkaroon ng tunay na chip ayon sa aking algorithm. Hindi bale, kung mismo ako, makipag-ugnayan ka lang sa Chipbot. Bagamat sisigat lang ito na off-duty. Ang iyong mabuting kaibigan, Chip.